Halina at ating alamin ang mayaman at makulay na kultura ng lungsod ng Tanawan. Ang lungsod ng Tanawan ay kilala sa taguring The City of Colors. Dahil hindi maitatanggi na ang lungsod na ito ay may iba't iba at kasiyasiyang kultura. Ang mga Tanawenyo ay likas na mapagmahal at magalang. Kinaugalian na ang pagmamano sa nakakatanda at paghalik sa pisngi bilang pagbati. Likas na madasalin din ang mga Tanawenyo. Bilang pag-alaala sa pagsilang ni Jesus, ay halos 4 na buwan ang paghahanda sa kanyang kaarawan. Pagpasok pa lamang ng buwan ng Setyembre, ay makikita mo na ang makukulay na Christmas lights na nakasabit sa bawat tahanan. Ang bawat pamilya naman ay sama-samang kumakain at nagkakasayahan sa gabi ng Noche Buena hanggang dumating ay 25 ng Disyembre na araw ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ito ang pinakamasayang araw para sa mga bata sapagkat ibinibili sila ng kanilang mga magulang ng mga bagong kasuotan. Nagmamano sila sa kanilang ninong at ninang at pagkatapos ay nakakatanggap sila ng aginaldo, bagay o pera na lubos nilang ikinatutuwa. Ang pagdiriwang ay tuloy-tuloy hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Mayaman man o mahirap ay naghahanda para sa okasyong ito. Ang kalangitan ay nababalot ng sari-sari at makukulay na pailaw o fireworks sa pagbubukas ng panibagong taon. Idinaraos naman ang Semana Santa tuwing buwan ng Abril. Isa ito sa pinakamahalagang okasyon para sa mga Kristiyanong Katoliko. Nagsisimula ito sa pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay o Easter Sunday. Ang buong linggo ng mahal na araw ay panahon ng pagninilay, pag-aayuno at pagpipinitensya bilang pagsisisi sa mga nagawang kasalanan at pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus para sa sanlibutan. Ang pakikibahagi din ay makikita sa pagsasagwa ng bisita iglesia kung saan ang bawat grupo ng Kristiyano ay pumupunta sa iba't ibang simbahan upang ipakita ang pagtanggap sa pagkakaiba ng kultura ng bawat simbahan. Kaugalian din ng mga taga-Tanawan ang mabuting pagtanggap ng mga panauhin o bisita ng may paggiliw. Sinisikap na maibigay at maipakita ang pinakaayos na pagtanggap sa sinumang panauhin. Kalimitang makikita ito sa pagdaraos ng piyesta. Ang piyesta ay pagdiriwang alinsunod sa pistahan ng mga santo sa barangay man o lungsod. Halimbawa na lamang ay ang piyesta ng mismong lungsod ng Tanawan tuwing 27 ng Disyembre. Ito ang kapistahang araw ni Patrong San Juan Evangelista. Masasaksihan ang iba't ibang grupo o banda ng musiko o musikero. Mayroon ding perya at sidera na nagsisilbing libangan para sa lahat. Likas talagang mapagmahal ang mga Tanawenyo. Idinaraos din ang araw ng mga patay kung saan binibisita nila ang puntod ng mga namayapang kapamilya tuwing unang araw ng Nobyembre. Nagdadala sila ng bulaklak, nagtitirik ng mga kandila at nag-aalay ng panalangin para sa mga mahal nila sa buhay na pumanaw na. Kasabay ng mga nakakalibang na kwentuhan, nakasanayan na rin ng bawat pamilya ang maghanda ng malagkit, matamis at tunay na napakasarap na produktong tatak Tanawenyo, ang sumang yakap. Ang suman ay isang produkto na gawa sa pinakaluang malagkit na kanin na binalot sa dahon ng saging at ito ay kinakain na may kasamang malapot na sausawan na gawa sa gata ng niyog na kung tawagin ay kalamayhati. Ang sumang magkayakap ay 2 sumang pinagbuklod na parang gimayakap sa bawat isa. Dahil nga rito, ipinagdiriwang din at pinagmamalaki sa buong lungsod ang Sumang Yakap Festival na ginaganap tuwing 10 ng Marso bilang bahagi ng taunang selebrasyon ng pagkakatatag ng lungsod. Hindi naman pahuhuli ang masayang pagdiriwang ng pagiging lungsod ng Tanawan. Tuwing 10 ng Marso ay masisilayan ang magaganang sasakyan na nilagyan ng iba't ibang palamuti tulad ng maniningning at iba't ibang kulay ng ilaw. At ito, ang Parade of Lights. Ang pampubliko at pampribadong sektor ay nagsisikap na makilahok sa pagdiriwang
bilang pagpapakita ng pakikisa at pagmamahal sa lungsod. Kasabay nito ang kompetisyon ng pagsasayaw o street dancing. Ang Parade of Lights ay sagisag ng buhay ng mga Tanawenyo na anuman ang nararanasan o pinagdaraanan ay mananatili pa rin ang makinang at makulay na buhay. Kabilang sa mga nakaugaliang isagawa kada taon ay ang Dragon Boat Festival. Ito ay isang sports na nagsimula nang ang lungsod ng Tanawan at Taal Lake Yacht ay nagdaos ng paunang pagtatanghal ng Tanawan Sailing Festival noong Pebrero 22 hanggang 23 taong 2013. Layunin ng lokal na pamahalaan na itaguyod ang turismo sa Tanawan lalo na sa paligid ng Taal Lake. Ito ay alternatibong daan upang ipakita sa buong mundo ang pinakamaliit at nakakamanghang bulkan, ang Bulkang Taal. Mababakas din ang tunay na pagkamakabayan ng mga Tanawenyo. Ang lungsod ng Tanawan ay tinaguriang Cradle of Noble Heroes sapagkat dito nagsimula ang magiting na bayani na si God Apolinario Mabini, ang utak ng himagsikan na naging ugat upang makamit natin ang kalayaan ng bansa. Tuwing 23 ng Hulyo ay pinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Dinadaluhan ito ng mga prominenteng tao sa buong Pilipinas. Iba't ibang aktibidad ang nakapaloob dito tulad ng pag-aalay ng bulaklak, palarong bayani, cultural presentations, essay writing contest, at commemorative lecture na pagtutulungan ng pahamalang lungsod, ng organisasyon ng Museo ni Mabini at kagawaran ng edukasyon na sangay ng lungsod ng Tanawan. Kaya hindi naman ang pag-aalaala sa kapanganakan, kadakilaan at kabiyanihan na naging Pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas na si Presidente Jose P. Laurel. Nagdaraos ng banal na misa at pag-aalay ng bulaklak sa harap ng puntod kung saan nakalaga ang kanyang mga labi sa Tanawan Public Cemetery. Kung iisa-isahin, ay napakayaman sa kultura ang lungsod ng Tanawan. Kung kaya, saan man magpunta at mamalagi ang isang Tanawenyo, ay hindi maiaalis ang kanilang pagmamahal at pagpapahalaga sa bayang kanilang tinubuan. Ito ang makulay at mayamang kultura ng lungsod ng Tanawan. Hanggang sa muli!